Dahil hapon ngayon, ayun ako chumismis. So, tumirik ako ng kandila. Tumirik ako ng kandila ngayon kasi birthday ng isa kong kuya. Pangalawa. Yung kaya si Papat daw. Hindi ba niya? Hindi na yung mga kapatid kong hindi mo kilala yon. Ito yung kuya kong pangalawa. Siya yung puro tayo siya. 30 years old siya. Yung kuya ko, siya ngalawa. Yung may asawa sa napatid ko dati. Kasi makulit yun eh. Makulit yun ako. Makulit yun. So, hindi alam. Dahil dyan, mag-chismis, chikahan na tayo. Tara lang, mag-chismis, chikahan na lang. So, yung kuya ko, walang makakaalam sa amin dati. Kahit ang parents ko. Kasi parents ko, buhay pa nun. So, nakagraduate na siya sa college. Kasi yung unang kuya ko at pangalawa, silang dalawa ang nakagraduate ng college. Pareho silang seaman. So, yung pangalawa, as in pagka-graduate pa lang, as in talaga, na nag-asawa agad na walang nakakaalam. So, ginawa ng kuya ko, in-invite yung kuya ko, in-invite ng kuya ko yung parents namin dun sa side ng babae. Kasi, may handaan. So, hindi naman kami kasama, yung mama at papa ko lang yung pumunta. So, ang alam ng parents ko, birthday yan, kasi sinama siya ng kuya ko. Pagdating doon, hindi nila akalain na yung pala mismong kuya kong pangalawa ay nagpakasal na pala. Nagpakasal silang dalawa ng babae. Ano naman sila, 27 years old pa lang ata noon yung nagpakasal sila. Nagpakasal sila sa West. No choice na eh. Pinabayaan na ng parents ko. Kasi kasal na eh. Sila naman dalawang magjowa ang nagplano na nagpakasal sila sa West. Sabi ko nga ba mga nagpaalam. Sabi nga, okay naman kasi sa edad naman na 27 eh, okay naman na yun. So yung kuya ko, may anak sila nung una. Pero ilang buwan pa lang sa tiyan, hindi siya nabuhay. So sad talaga kasi ayun ang unang nawala sa pamilya namin. Unang pamangkin namin. So after ng ilang taon bago umalis ng Pinas kasi nagtrabaho siya ng seaman. So bago siya nag-abroad, nakabuo uli siya ng baby. So pangalawang pagbubuntis ng asawa niya. So, sa pagbubuntis ng asawa niya, doon nalaman na kambal siya. Kambal. Pero sa ano naman, ilang buwan pa lang ata yung tiyan. Wala rin siyang nabuo. Kaya sobrang sad din talaga kasi hindi man lang sila nakabuo. Nakauna, nakapangalawa. Wala silang nabuo. Siguro kung nagkaroon, kung lumaki yung mga bata, sila yung unang pamangkin namin. So wala nga tuloy. So yung bago umalis yung kapatid ko noon, nag-abroad na siya. So sa pag-apply niya bilang seaman, kailangan niya mag-medical. Nagpa-medical siya. Ang pag-medical niya, naging okay naman. Tapos, mahilig kasi yun maglinis ng ngipin. Kasi yung kuya ko, as in talaga napakaganda ng ngipin yun. Napakaswerte ng ngipin yun. Nagpangat ang ngipin ko. Kasi yung kuya ko, ang ganda talaga ng ngipin nun. So, bago siya mag-abroad, bago umalis yung seaman, pagiging seaman niya, hindi siya nag-medical, naglinis lang siya ng ngipin. Kasi mahilig siya maglinis ng ngipin. Pagdating sa paglilinis, hindi niya akalain na merong babala. Meron palang dentista na hindi niya inaasahan na parang nagkaroon ng tawag doon. Meron siyang sinabing payo sa kuya ko. Parang inaano na wag nang mag-abroad yung kuya ko. Pero gustong-gusto ng kuya ko mag-abroad kasi first time niya kasing umalis ng barko. First time niya sumakay ng barko. So, pero sa pagpapa-dental niya, kasama yung asawa niya, hindi niya akalain na yung dentista na yon binabalaan siya. Na parang wag na siyang umalis, parang ganun. Kasi, ang inano ng dentista noon ay, yung inano ng dentista noon na, sa taon na ito, parang sa 30 years old, parang ganun. Sa taon mong 30 years old, mawawala ka. Parang magkakasakit ka, baka mawala ka kasi nagkasakit siya. Parang ganun. Hindi na naniniwala yung kuya ko noon. Kasi para sa kanya maganda talaga ng ngipin ng kuya ko dati. Oo, napakaganda. Sa amin magkakapatid siya, napakaganda ng ngipin niya. Para pa siyang Bombay. So,
pag alis nila mag-asawa, nagkwento siya doon sa asawa niya na pinayuhan siya ng dentista na wag na siyang umalis. Ay gustong-gusto nila mag-asawa na mag-abroad, sumakay ng barko kasi nga seaman nga ng kuya ko. So, kumbaga para sa kanila, ano lang yun, siguro ano lang yun, hindi naman talaga totoo, parang ganun. So, sabi ng asawa niya, doon sa sinasabi ng dentista na hanggang 30 years old, pag umalis ka ng bansa, pagdating ng 30 years old, mawawala yung kuya ko, parang ganun. So, ang inano ng asawa niya, hindi yan, kumbaga, sige, pag umalis ka na, at pag uwi mo, na 30 years old ka na, at ikaw ay buhay pa, ay kumbaga hindi ka magkasakit, lumakas ka pa nang wala man lang sakit, paghahandaan kita. Parang birthday na parang kaligayahan nila na hindi totoo na mawawala yung kuya ko. So after ng 27 years old ng kuya ko noon, nagbarko na siya, sumakay na siya ng barko. So dumating siya, magta 30 years old na siya. Pero yung umuwi siya ng Pinas, yung kuya ko, dumating siya ng Pinas, ang nanay at tatay ko may stroke na. Pero nung time na yun, stroke yung parents ko, pero hindi pa sila yung, kumbaga, kumbaga, alagain sa bahay. Tapos dumating sa point na, lagi kong pinapa-hospital. Kasi yung kapatid kong isa, pareho kaming regular sa trabaho. So, kami ang, mamatay kasi yung mahangin. So, dumating sa point na, pagdating ng kuya ko noon, kasi para kasi ang lakas-lakas pa ng katawan niya noon, hindi namin nakalain. So, sabi ko, napasyal siya kasi nadala namin sa ospital yung mag-asawa, yung parents namin kasi may sakit nga sila. So dumating sa point na dumating na yung kuya ko, pumapasyal siya sa bahay namin. Tapos napunta siya sa ospital. Kasi yung pangatlo kong kuya, may trabaho din yun. So dumating sa point na sabi ko, sige mag-resign ka na kasi kami dalawa ng kapatid ko, regular naman kami sa trabaho. Kaya ipinag-resign ko ng trabaho yung isa kong kuya, yung pangatlo. Kaso dumating sa point na nakakapagod din yung kuya kong pangalawa kasi dalawang parents ko ang may stroke. So, nung time na yun kasi dumating din sa bansa yung kuya kong pangalawa kasi nga tapos na yung trabaho niya, pagiging barko. So, pagdating sa bahay namin, nag-usap kami ng pangalawa kong kuya. Nasabi ko, mag-stay ka muna sa bahay kasi si mama at papa ay nasa ospital. Nahihirapan din yung pangatlo kong kuya sa pag-aalaga kasi dalawa yung may sakit. So kami dalawang kapatid ko na sumunod sa akin. Kami ay may trabaho lagi. So busy kami lagi sa trabaho kasi siyempre gumagawa rin kami ng paraan. Mga gastusin. Kaya yung pangalawa kong kuya, dead ma, parang umalis pa rin siya. Umuwi siya sa side ng asawa niya. Kasi doon siya naka-stay doon siya Kaso nag-request lang muna ako na doon muna umuwi sa bahay namin. Pero dead ma lang siya, dead ma. Kaya dumating sa point na, nakakalungkot din naman. Dumating sa point na nagkaroon din ako ng sama ng loob sa kuya ko. Kasi, bakit hindi ka mag-stay sa bahay? Kailangan ka namin. Kailangan namin ng tulong mo, kahit mag-alaga ka lang. Kasi hindi na rin kaya ni Kajun, kasi dalawang matanda yung inaalagaan. So, dead ma yung kuya ko, hindi siya, kumbaga nagpaalam lang, umalis na. Ilang araw siyang hindi nagpaparamdam. So, dumating sa point na, hindi namin alam bakit siya nagpaparamdam. Nagtataka rin naman yung parents namin kasi inuwi na namin sa bahay yung asawa. Yung parents namin, inuwi na namin tapos kumbaga okay na sila sa ospital. Kaya yung pangalawa kong kuya, siya yung tamad. Siya talaga yung pagod na pagod sa pag-aalaga sa parents ko. Kaya dumating sa after ng ilang weeks, hindi namin inaakala na meron palang nangyari sa may dumating na hindi namin inaasahan. Lalo na yung parents namin, hindi nila alam kung totoo ang nangyayari. So dumating sa point na pinuntahan kami sa company ng isa kong kuya. Napapasyalan namin yung pangalawa namin kuya. Kasi doon namin nalaman na siya pala ay nasa ospital na din. Hindi talaga namin inaasahan na ospital ka. Kaya pagdating namin sa lugar ng asawa niya, siya pa, yung kuya ko, nasa probinsya, nasa ospital na. As in, malala na ang kuya ko. Kasi umalis yung kuya ko papuntang abroad, pagiging seaman. Sobrang lakas ng katawan ng kuya ko dati. Lumabas siya ng trabaho niya pag uwi ng Pinas, malakas pa yung katawan niya. Pero yung palang dumating pala yung time na masama na pala yung pakaramdam niya. Napasyal siya sa bahay namin pero never siyang mag-open. Kasi para sa kanya, ayaw niya kasing
makisama. Ayaw niya makisabay sa mga problema namin magkakapatid. Sa dami naming problema noon. Yung kuya kong pangalawa, dumating sa point na never siyang mag-open sa amin na meron din siyang masamang pakiramdam. Na as in malala na hindi namin inaasahan. Tapos yung dumating kami sa ospital niya, doon namin ang payat na nagkaroon na siya ng lung cancer. Nagkaroon na ng lung cancer yung kuya namin. Hindi namin inaasahan kasi wala naman sa lahi namin lung cancer. So sabi ng doktor, na dahil daw yun sa pinagtrabahoan niya dati kasi ang trabaho ng kuya ko sa Seaman ay parang sa mga gasolina ata yun. Parang ganun. So parang doon nata nakuha ng kuya ko yung sakit niya na lung cancer. Pero sa totoo lang, wala talaga sa pamilya namin, walang lahi ng cancer. May high blood. Pero cancer, walang anong sa lahi namin. Kaya, after ng ilang araw na pagpasyal namin, hindi namin inaasahan na bumigay na siya. As in, bumigay na. Gustong-gusto pa niya pumasyal uli sa amin noon. Na kailangan mayroon siyang oxygen. Kasi hindi siya makaalis nang wala siyang oxygen. Sobrang payat na kasi siya. Kaso, hindi na kinaya. Bumagsak na talaga yung kuya ko. Kaya sa edad niyang 30 years old, doon na siya bumigay. As in, hindi namin inaasahan. Kasi, naano ko na rin yan eh. Nalaman ko na rin yan before eh. Bago mag-abroad yung kuya ko. Nag-ano na talaga yan dati. Nagkwento na yan dati sa amin. Sa asawa niya. Basta naano ko na yan eh. Nasabi na rin yan na kaya alam na alam ko yung nangyari dati sa kwento. Kaya sa pamilya namin, yung kuya kong pangalawa ang unang bumigay. Unang nawala. No, after nun, yung nilibing na yung kuya ko, ang sumama lang, maglibing, yung papala ko, kasi mas mataas yung high blood ng mama ko nun. So, dumating sa point na, siguro, after ng ilang buwan, agad, ang sumunod agad, tatay ko. Ilang months na, siguro 3 months lang ata, hinamatay yung kuya ko, pangalawa. After ng 3 months, sumunod na yung tatay ko. Tatay ko na, ang sumunod. After ng tatay ko, siguro another 3, hindi naman 3 months, another ilang months lang, yung bunso namin ang sumunod. After ng months, nanay ko na. Yun sila. Sa ngayon, yung kuya kong pangalawa, yung kuya kong pangatlo, nung last year, November, mahirap din talaga. Actually, hirap pa rin naman talaga akong mag-accept ng ganyan. Napachika lang ako kasi birthday niya. Yan, yung pangalawa kong kuya kasi birthday niya, kaya nagtirik lang ako. Dahil sa pagtirik ko, napachika na rin ako. Chinika ko na lang din siya. Yun lang. Mabait pa naman yun. Mabait din yung pangalawa kong kuya. Kahit na hindi naman siya matigas ang ulo. Palaaway, yung kapag nasa tamang lang yung pag-aaway niya. Pero yung siya mismo ang naghahanap ng away. Hindi, nag-ano yung kuya ko. Makakamiss lang. Siguro nag-birthday siya siguro ngayong kasama sila ng kajun ko, mama ko, papa ko. Siguro nag-iinuman sila, no? Ang sarap siguro mag-inuman. Sarap mag-inuman kasama sila. Never ko man lang silang nakabandingan mag-inuman. Kasi hindi man ako nainom dati. Ay, nakakamiss. Sana enjoy ka kasama yung pet. Sana nagkita kayo nila mama, papa. At si Kajon, nagkita kayo ni Kajon. Ay, mga anak niyo. Paano celebrate kayo ngayong kadong? Yun lang, napachika lang ako. Dahil dyan, napachika lang ako. Wala lang akong magawa. Yun lang. Sana, malaman din talaga. Nakukuha ba talaga yan sa kahit dentista nakakahuli, nakakapagsalita ng mga ganyan. Mga dentista. May nakikita kaya talagang ganyan. Parang payo. Para hindi ka matuloy. Para hindi ka mawala. Parang hindi ka magkasakit, hindi ka mawala, hindi ka umalis sa mundo. Yun lang, napachika lang ako. Dahil dyan, bye na nga sa inyo. Bye. Chika lang ako, nakaya sa kapitbahay. For the first time, nagchismis ako ng hapon. Dami-dami ko kapitbahay dito. Bahala na dead na. Yun lang.